Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, meron tayong makikilala na aakalain nating kaya tayong panindigan. Tapos sa huli, malalaman lang pala natin na puro lang sila kaduwagan. Ikaw, kapuso, meron na bang nagsabi sa'yong kaya ka nilang ipaglaban tapos ay bigla ka lang iiwanan? Pag-ibig at kaligayahan, mga damdaming partikular na nating nararamdaman lalo na kung tayo ay may pinapahalagahan. Tao man o bagay. Iniibig natin sila sa paraang nabibigyan nila tayo ng kaligayahan. Subalit hindi maikakaila na sa mga damdaming ding ito nagiging desperado at mahina ang isang tao. Mga kabarangay, ang storyang tampok natin sa araw na ito ay mula sa letter sender nating si Letty. Katulad din natin siyang nagmahal, nagtiwala at ibinigay ng buong buo ang puso at sarili para sa taong inakala niyang makakasama niya sa panghabang buhay. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, sabi nila ang pagkakaroon daw ng anak ang isa sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ng tao. Kaya naman walang araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos nang pagkalooban niya ako ng anak na babae. Pakiramdam ko siya na yung pinakamagandang nangyari sa akin sa kabila ng mga pangit kong pinagdadaanan. Kaya naman mahal na mahal ko ang aking anak at gagawin ko ang lahat para sa kanya, Papa Dudut. Ako po si Letty, 35 years old at tubong Bicol. Pero noong araw ay lumuwas ako ng Quezon City para mamasukan sa isang karinderya, kung saan ay matagal nang nagtatrabaho ang pinsang kong si Rona. Nirecruit niya kasi ako para magtrabaho sa naturang kainan nang minsang mangailangan sila ng karagdagang tao. Bagay na hindi ko na pinag-isipan ng matagal dahil pangarap ko rin namang makapunta sa Maynila. Simple lang naman akong babae at simple lang din ang mga pangarap ko sa buhay. Ang magkaroon ng isang masayang pamilya tulad ng sa mga magulang ko. Kaya nga kahit wala akong kaalam-alam sa buhay sa Maynila ay sumugal pa rin ako, dala ang pag-asang kumita ng perang makakatulong sa aking pamilya sa probinsya. At kung papala rin, ay matagpuan ko na rin doon ang lalaking magpapatibok sa aking puso. Lalo na't NBSB ako o no boyfriend since birth, Papa Dudut. Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mong pumunta dun sa pinsan mong si Rona sa Maynila? Nay, di ba napag-usapan na po natin to? Oo nga, kaso hindi ko pa rin maiwasang hindi mag-alala. Siyempre, unang beses mong mapapalayo sa nanay. Mamimiss kita ng husto. Nanay naman eh, wag naman po kayong ganyan. Baka magbagong isip ko niyan, sige kayo. Ikaw naman. Siyempre, ganun naman lahat ng magulang kapag aalis yung mga anak nila. Kulang na lang pagkasya hindi nila yung sarili nila sa maleta para makasama lang. Alam ko naman po yun, Nay. Ang totoo niyan, kahit naman ako ay nalulungkot dahil iiwan ko kayo ni tatay. Oo nga eh. Ang tatay mong yun, mas emosyonal pa sa akin. Tingnan mo, hindi ka na naihatid. Kesyo baka daw hindi ka makatuloy sa pagluwas mo dahil siguradong pipigilan ka talaga niya. Oo nga po, si tatay talaga. Eh kanina nga sa bahay pa lang gusto na akong pigilan sa pag-iimpake. Aba siyempre, mamimiss ka talaga namin ng tatay mo, pati na ng mga kapatid mo. Nay, ganun din naman po ako sa inyo. Pangako, palagi ko kayong tatawagan o ite-text. Pwede din tayong mag-video call. Saka kung may pagkakataon, uuwi naman po ako dito sa atin para magbakasyon o kaya kayong pumunta sa akin dun sa Maynila. Balita ko po maganda raw dun. Maraming pasyalan at kung ano-ano pa.
Alam nyo, na-excite na nga po ako makarating dun eh. Sabi kasi ni Rona, ipapasyal daw niya ako sa isang malaking mall dun. Mag-iingat ka pa rin anak ha. Hindi mo pa kabisado ang Maynila. Saka kahit maraming nagsasabi na maganda ron, maraming matataas na gusali at malalawak na pasyalan, iba pa din ang buhay doon. Masyadong mabilis kaysa dito sa atin sa probinsya. Nasasabi nyo lang po yan kasi dito na kayo nagkaedad sa atin. Mas sanay na kayo dito. Ako rin po. Pero may mga bagay pa rin po akong gustong subukan at lugar na gustong mapuntahan. Isa na nga po doon ang Maynila. Saka wag niyo na kasi kung masyadong alalahanin. Malaki na ako. 30 anyos na ako, Nay. Aba kahit na! Kahit na mag-40 o 50 ka pa, ikaw pa rin ang baby damulag namin ng tatay mo, no? Si Nanay talaga kahit kailan. Ay, kayang-kaya ko na pong alagaan ang sarili ko, Nay. Tsaka di naman po ako pasaway na anak, di ba? Di ako gagawa ng bagay na magpapahamak sa akin habang nandun ako. Siguro may mga susubukan, pero alam ko pa rin naman po yung limitasyon ko. Ang iniisip ko lang din kasi bukod sa mabilis at modernong buhay dun sa Maynila, yung mga tao. Marami kasi sa mga kababayan natin ang nagkukwento ng karanasan nila doon na medyo hindi maganda. Gaya ng masasamang taong nakilala nila. Marami rin daw mapanamantala doon, lalo na sa mga tulad nating PROMD. Kaya nga po nandun si Rona para alalayan ako. Saka ako pa ba? Kailan ba ako nagpaloko, Nay? Di porke probinsyana ako pwede na nila akong lokohin o utuin. Naku, ano pa tinuruan ako ni tatay manuntok ng bata ako, di ba? O siya, mukha namang buo na ang desisyon mo't hindi ka na magpapapigil. Basta Leti, tumawag ka kaagad sa amin ng tatay mo pagdating mo doon kina Rona, ha? At wag na wag kang magtitiwala sa mga taong noon mo palang makikilala. Lalo na't hindi mo alam ang totoong intensyon nila sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo, Nanay. Payakap nga po. Mag-iingat ka doon anak ha. Opo, kayo din po ni tatay. Naku, ayun na yung bus na sasakyan ko pa Maynila. Ay sige, sumakay ka na't maiiwan ka pa. Sayang ang ticket. Bye-bye, Nanay. Hintayin niyo po ang tawag ko pagdating ko ron. Maalalahanin at malambing talaga ang nanay ko, Papa Dudut. Palibasa ako ang panganay sa 5 magkakapatid. Ang mga sumunod sa akin ay naglalaro sa edad na 25 anyos pababa at ang pinakabunso ay nasa 15. Ang nanay ay isang mananahe at kung minsan para kumita ng ekstrang pera ay tumatanggap din siya ng mga labada. Samantalang ang tatay naman ay isang magsasaka. Bukod sa pagtatanim ng palay ay meron din siyang tinatanim na kamoting kahoy at iba't ibang klase ng gulay na kapag anihan na ay binebenta namin ni nanay sa palengke. Bagaman mahirap ang aming buhay sa probinsya, masasabi ko naman na maswerte ako dahil responsable ang mga magulang ko, Papa Dudut. At kahit na medyo challenging talagang mapalayo sa kanila dahil sa pagtatrabaho ko sa Maynila ay wala akong hindi kakayanin para sa aking pamilya. Naisip ko din kasi na kapag nakasanayan ko na ang buhay sa Maynila at nakapag-ipon na ako ng sapat na pera ay gusto kong magnegosyo, Papa Dudut. Kahit na online lang, total yun naman ang uso. Pagdating ko sa bahay ng pinsan ko sa Quezon City, kinabukasan din ay sumabak agad ako sa pagtatrabaho bilang serbedora sa isang 24 hours na kantin. Ang mga karaniwan naming customer ay yung mga nagtatrabaho sa opisina hindi kalayuan sa pwesto ng aming kainan. Mga taxi driver, mga lokal na residente at kung sino-sino pa. Kahit na mahirap ang trabaho ay masasabi ko namang nag-i-enjoy ako, Papa Dudut. Mas lalo pang ang naging interesante ang bawat araw ko sa trabaho nang makilala ko si Nando nang minsan siyang kumain sa amin. Isa siyang sikyo o security guard sa isang pawn shop na katapat ng aming kantin. Nung unang beses ko siyang nakita ay aaminin kong hindi talaga ako natuwa sa pagmumukha niya. Hindi naman sa panghuhusga pero mukha talaga siyang hindi gagawa ng matino.
Tapos ay palagi pa niya ako nung binubwisit dahil panay ang tawag niya sa akin para siya asikasuhin kahit na marami pa akong ginagawa. Miss Beautiful, pengin naman ako dito ng sabaw. Ang sarap kasi. Nauubos ko kaagad. Pambihira tong taong to ah. Kulang na lang tunggain yung sabaw namin dito eh. Kanina pa panay hingi ng hingi. Miss Beautiful? Uy, pansinin mo ako. Customer mo ako. Ay, nakakabuisit talaga, parang kulang sa pansin. Insan, pengi daw ng sabaw si Nando. Ha? Sinong Nando? Si Fernando alias Nando. Yung kanina pa tumatawag sa'yo ng Miss Beautiful. Ah, Nando pala pangalan niya. Kanina pa nga yan hingi ng sabaw. Nakakabuisit na. Customer pa rin naman yan. Hayaan mo na. Tsaka alam mo, ngayon lang yan kumain dito. Nakakapagtaka nga kasi palagi namang may baong lunch yan eh. Ganon? Nakakaduda ka mo. Uy, Miss Beautiful. Nasaan na yung sabaw ko? Bigyan mo na kasi para manahimik na. Mamaya magreklamo pa yan sa amo natin, di yari ka. Okay, fine. Sandali lang ho, sir. Sir, ito na ho ang sabaw nyo. Wow! Ang sarap talaga nitong sabaw nyo. Halata naman eh. Pati nga mangkok mahihigop mo na. Ha? May sinasabi ka ba, Miss Beautiful? Ho? Ang sabi ko ho may pangalan ako at di yun Miss Beautiful. Ay, ganun ba? Hindi ko kasi mapigilang tawagin kang Miss Beautiful eh. Kasi kitang-kita naman sa mukha mo ang kagandahan mo. Ako nga pala si Nando. Diyan lang ako sa sanglaan nagtatrabaho. Bago ka lang ba dito? Kasi halos ngayon lang kita nakita eh. Anong pangalan mo? Pasensya ka na Nando. Kasi di ako komportabling magkwento sa tao ngayon ko palang nakilala. Pero oo, bagong salta lang ako dito. Bale, kahapon lang ako dumating at ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko. Ang totoo niyan, gusto kong humingi ng pasensya kung medyo naging feeling close ako. Di ko lang kasi mapigilan dahil palakaibigan talaga ako at gusto ko sanang makipagkaibigan sa'yo. Kung ayos lang, syempre. Wala namang problema yun, pero sa ngayon kasi meron pa akong trabaho at baka mapagalitan ako ng amo ko dahil nakikipagkwentuhan ako. Walang problema yon, gets ko. Sige, balik na ako sa trabaho ko ah. Sabaw, gusto mo pa ba? Oo, pero sandali. Hindi ko ba talaga malalaman kahit pangalan mo? Letty. Letty ang pangalan ko. Nice to meet you, Letty. Aaminin ko, Papa Dudut, na noong una ay naiinis ako kay Nando. Sino ba naman kasing hindi? Kesyo maliit na bagay na kaya naman niyang gawin ay itatawag pa niya sa akin. Oo, sa akin. Tulad na lamang ng pagsasali ng tubig sa baso niya. Paulit-ulit na paghingi ng sabaw at kung ano-ano pa. Mabuti sana kung siya lang ang customer na inaasikaso ko tapos meron pang pagkakataon na makikipagkwentuhan pa siya sa akin sa gitna ng trabaho ko. Dumanas din ng dumalas ang pagkain ni Nando ng tanghalian sa aming kantin. Dahilan kung bakit naging tampulan ako ng tukso ng mga kasamahan ko sa trabaho. Gaya nga ng sinasabi noon ni Rona, nagbabaon ng pananghalian si Nando. Kung kumain man ito sa kantin ay bibihira lamang. At nagsimula lang daw itong kumain sa kantin namin dahil sa akin. Habang tumatagal ay nawawala na rin ang pagkailang ko kay Nando. Dahil kahit papaano ay nadidiskubre ko namang mabait at magalang siyang tao. Palagi siyang humihingi ng permiso kung meron siyang gustong itanong na sa palagay ko ay masyadong personal. Kuwela din siya at mahilig bumanat ng corning jokes at pick-up lines. Tinatawag pa rin niya akong Miss Beautiful kapag hindi ko siya pinapansin. Naisip ko nga na ginagawa niya lamang yon para makuha ang atensyon ko at effective naman. Papadudot, alam ko na hindi pa nagtatagal simula nang magkakilala kami ni Nando pero noong unang beses na hindi siya kumain ng lunch sa amin ay nalungkot talaga ako. Parang nawalan ako ng ganang magtrabaho.
Akala ko nga normal lang yon dahil masyado lang akong nasanay. Na palagi niya akong kinukulit araw-araw pero nang masundan pa ng 2 araw na walang Nando na kumain sa aming kantin ay doon na ako nagtaka at nag-alala. Mabuti na lang noong sumunod pang araw ay nagpakita na siya sa akin at kumain sa amin. Sinabi din niyang nagkatrangkaso daw siya kaya siya absent. Kahit papaano, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib ng sandaling yon. Papadudot nagtuloy-tuloy pa ang pagpapakyut sa akin ni Nando at habang tumatagal, kahit pa nga pa-corny ng pa-corny ang mga banat niya ay natatawa na lamang ako sa kanya. At kahit nagmukha siyang tanga sa pagpapapogi sa akin ay wala daw siyang pakialam. Basta ang mahalaga ay mapatawa niya ako at mapangiti. Bagay na kinagigiliwang ko ng husto sa kanya. Palibhasa, ramdam ko ring sincero siyang tao sa kabila ng maloko niyang persona. At habang tumatagal nga, ay unti-unti ko ngang nakikilala si Nando. Panganay din siya sa 6 na magkakapatid at tubong aklan. Pagtitinda ng gulay sa palengke ang kinabubuhay ng kanyang mga magulang. At ang mga nakababata niyang kapatid ay pinag-aaral naman niya. Sa totoo lang ay humanga ako ng husto sa dedikasyon at determinasyon ni Nando. Bibihira kasi yung lalaking katulad niya, na nasa tamang edad na ay wala pa ring asawa dahil busy sa pagtulong sa pamilya. Hanggang sa isang araw nga ay niyaya akong lumabas ni Nando Papadudot. Nang sandaling yon ay mahigit 3 linggo na kaming magkakilala. Aminin kong noong una ay naiilang pa akong sumama sa kanya na kaming 2 lang pero may bahagi naman sa puso ko na gustong umoo sa kanya. Kaya naman bago ako nagpasya noon ay kinausap ko muna ang pinsan ko. Ba, mukhang may lakad ka. Nagsusukat lang ng damit, may lakad na kaagad. Eh, bakit ka ba nagsusukat ng damit na panlakad dyan, ha? Ano, ipang tutulog mo yan? Puro ka talaga biro. Ay, ang totoo kasi niyan, Insan, niyaya ako ni Nando na lumabas. Lumabas as in date? Oo, O eh, bakit parang nagdadalawang isip ka? di naman sa ganon. Siyempre halos 3 linggo pa lang kami magkakilala tapos bigla na lang niya akong yayayaing mag-date. Hindi ba parang galawang breezy yun? Ang bilis eh. Ngayon mo lang ba nahalata ang mga galawan ni Nando? Simula nung dumating ka dito at nakita ka niya dun sa kantin, eh hindi ka na niya nilubayan. Aba, eh lahat kaya kami dun alam na crush ka ni Nando. Paano, panay Miss Beautiful dito, Miss Beautiful doon? Ah, so pinagchichismisan niyo pala kami ah? Hindi naman masyado. Normal lang yun kasi nga ang haba ng hair mo. Hanggang dun sa kabilang barangay oh. Puro ka talaga kalokohan. Eh kaya nga hindi na talaga katakataka na yayain ka ni Nando na mag-date, no? Eh kaya lang insan di naman sa pakikialam. Pero may nasasagap din kasi ang radar ko na chismis tungkol sa Nando na yan eh. Chismis? Anong chismis? Na may pagkababaero yung si Q na yun. Ano ka mo? Na marami raw yung nakarelasyon noon na kung sino-sinong babae at minsan nga inuuwi pa niya dun sa tinutuluyan niya. Totoo ba yan? O baka naman gawa-gawa lang ng mga taong inggit sa kanya? Kasi ibang-iba sa sinasabi mong chismis ang pagkakakilala ko kay Nando. Sa katunayan, isa siyang mabuti at responsableng anak dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa at tumutulong pa rin siya sa pamilya niya sa probinsya. Parang ako, halos magkatulad lang kami ni Nando kaya naman malabo yung binibintang mo sa kanya. Eh kung sa bagay, chismis lang naman yon, walang basihan. Tsaka hindi ko rin naman masyadong kilala si Nando eh. Oo, ganyan nga. Di ka dapat naniniwala sa chismis lalo na kung magiging dahilan yun para makapanira ng ibang tao. Opo, nanay. Oy, pero ibig ba sabihin yan may kipag-date ka na kay Nando? Sa totoo lang, gusto ko siyang pagbigyan. Saka sabi niya di naman daw niya ako minamadali.
Para lang din daw mas makilala pa namin ang isa't isa, kaya niyaya niya akong lumabas. Palagay mo? Anong palagay ko? Mukhang nakapag-desisyon ka na dyan eh. Hindi mo naman kailangan ng permiso ko, no? Nung high school? Insa naman, syempre kailangan ko pa rin ang opinyon mo. Tungkol saan, Aber? Tungkol sa damit na isusuot ko sa date namin. Sandali. Ito. Bagay ba sa akin tong pulang bestida? O ito, mag-jeans na lang kaya ako. Ano sa palagay mo? Ay, nako. Ang haba talaga ng hair. Halika nga dito nang masabunutan kita. Papadudot na tuloy na nga ang date namin ni Nando ng araw na yon. Ipinasyal niya ako sa mga magagandang lugar na noong ko pa lamang napuntahan sa tanang buhay ko. Kumain din kami sa isang restaurant at umorder si Nando ng paborito niyang pagkain na talaga namang ibinida pa niya sa akin. Tapos ay nagpunta rin kami sa isang lokal na parke kung saan ay pinapanood namin ang paglubog ng araw noon. Hindi yun ang una't huling beses na niyaya akong lumabas ni Nando. Sa katunayan ay nasundan pa yon ang nasundan. At habang tumatagal ay mas nakikilala ko na nga si Nando, Papadudot. Lalo din akong humanga sa kanya dahil sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay ay nananatili pa rin siyang positibo. Papadudot, tuwing matatapos ang aming date ay inihahatid ako ni Nando sa apartment ng pinsan ko. Para daw makasigurado siyang ligtas ako. At kahit na saglit pa lamang kaming nagkakahiwalay ay magka-text na kami. At bago kami tuluyang matulog ay nag-uusap pa kami sa telepono. Isang gabi matapos ang aming date ay muli akong inihatid ni Nando sa apartment ng pinsan ko. Pero bago ako pumasok sa pinto ay pinigilan niya ako para itanong yung katanungang magpapabago sa buhay ko. So paano ba yan? Dito na ako. Ano kasi, Letty? Ano ba yon? May gusto ka bang sabihin? OMG! Huwag mo sabihin na may naiwan kang gamit dun sa taxi na sinasakyan natin, ha? Naku, baka mahirapan na tayong kontakin yung driver. Kalma. Wala naman ako naiwanan sa taxi, no? Huwag ka nga masyadong mag-alala dyan. Joke lang syempre, pinapatawa lang kita. Mukha ka kasing kabado. Ano ba kasi yun, ha? Pati ako pinapakaba mo. Sorry naman. Kasi naisip ko lang na… Na ano? Na ilang beses na rin tayong lumalabas para mag-date. Nakilala na rin natin ang isa't isa at nadiskubre nating marami tayong pagkakapareho. Bukod doon, umamin na rin ako sa'yo ng feelings ko. Kaya itatanong ko lang sana kung pwedeng… kung pwede ba kitang ligawan? Alam ko masyadong biglaan pero di na kasi ako mapakali, Letty eh. Sa tuwing kasama kita, hindi ko mapigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Ang totoo niyan, naramdaman ko na to nung unang beses pa lang na nakita kita. Kaya nga kahit na mukha akong walang tsansa sumugal pa rin ako. Kaya ba niyaya mo akong makipag-date sa'yo? Oo, para mas makilala pa natin ang isa't isa. Ano sa palagay mo, Letty? Kung sakaling ligawan kita, meron ba akong pag-asa? Ay… Ibig sabihin ba wala? Ibig sabihin, di mo na ako kailangan pang ligawan, Nando. Malalaki na tayo para patagalin pa yung proseso. Kung ganun, tayo na? As in, magjowa na tayo? Oo! Yes! Yes! Yahoo! Uy, psst! Shh! Ano ba? Huwag kang maingay dito. Marami nang natutulog, baka mabarangay ka pa. Sorry na. Masaya lang ako kasi biruin mo yun. Tayo na. Girlfriend na kita. Ako na siguro yung pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Yahoo! Tigilan mo na yan, pwede? Nakakahiya na kasi. Mamaya may sumita pa sa atin dito. Sasabihin ko di kita kilala. Ididinay mo ako agad-agad? Grabe ka naman sa akin. So, pwede bang pakis na ako? Kiss
agad? Ang bilis mo naman yata. Ikaw na rin ang may sabi. Malalaki na tayo. Nasa tamang edad na. Patatagalin pa ba natin ang proseso kung dun din naman tayo babagsak? Hoy, may makarinig sa'yo. Mamaya pag-isipan ka pa ng di maganda. Basta. Wala akong pakialam sa iisipin nila. O ano? Pagbibigyan mo ba akong mahalikan ka? Paano kung ayoko? Alam ko naman na gusto mo eh. Papadudot, ang saya-saya pala sa pakiramdam na magkaroon ng boyfriend at masabing I'm into a relationship. Sa tagal ko kasing no boyfriend since birth o NBSB ay may punto sa buhay ko na nawala na ako ng pag-asang magkaroon ako ng jowa. May itsura naman ako, mabait, kwela at kahit paano ay may utak din naman. Kaso walang nagkaka-interes sa akin doon sa amin sa Bicol. Walang nanliligaw sa akin o lalaking pumapansin sa akin. Kaya naman naisipan ko na baka hindi tagaroon ng lalaking nakatadhana para makasama ko sa panghabang buhay. At tama nga ako, Papadudut, dahil sa Maynila ko nakilala si Nando na naging first boyfriend ko. At sana ay huli na rin. Nang gabing yon ay narinig pala ng pinsang kong si Rona ang pag-aamina namin ng feelings ni Nando. At hindi ko na rin naman tinanggi ang mga yon sa kanya. Buong pagmamalaki kong ibinida sa pinsang ko na sa wakas ay meron na akong nobyo. Na ganun pala yung pakiramdam na may ka-forever ka na. Akala ko ay matutuwa si Rona tulad ng reaksyong inaasahan ko mula sa kanya, pero sa halip ay sinimangutan lamang niya ako, Papadudut, bagay na ipinagtaka ko. Sinabi sa akin ni Rona ang dahilan kung bakit hindi siya lubos na masaya para sa amin ni Nando. Yon ay dahil nag-aalala daw siya para sa akin dahil nga sa mga kwentong naririnig niya patungkol sa pagiging chick boy ng boyfriend ko. Akala ko tapos na kami sa ganong usapan, pero binanggit din ni Rona na pakiramdaman ko pa rin daw kung sakaling ang may katotohanan ang mga usap-usapan tungkol kay Nando. Na babaero raw ito. Bagay na kinainisan ko noong una at isinantabi ko na lamang. Pero aaminin ko, Papadudot, na merong pagkakataon na gusto kong itanong o kumpirmahin kay Nando kung bakit nababansagan siyang babaero. Ngunit hindi ko na yon naitanong pa sa kanya dahil tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para makumpirma ko ang aking kinakatakutan. Yon ay nang matuklasan kong meron na palang asawa si Nando. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, Papadudut, maraming beses kong binalak na itanong kay Nando kung bakit siya binansagang babaero ng mga taong nasa paligid niya. Gayong ibang-iba ang pagkakakilala ko sa kanya. Sa katunayan, ang alam ko, ako ang unang girlfriend niya. Bigla tuloy akong nakaramdam ng agam-agam sa puso ko tungkol sa pagpayag kong maging kami kaagad ni Nando. Tipikal na araw at tahimik ako nagtatrabaho sa kantin nang pinapasukan ko ng mangyari. Ang kahit sa hinagap ay hindi ko lubos na akalaing mangyayari, Papadudut. Paano ba naman? Sa gitna ng pagiging abala ko sa pag-intindi sa kaliwat ka ng mga gawain, ay bigla na lamang may babaeng matangkad at maputi na dumating saka hinanap ako. Buti na lamang at patay na oras na yon, Papadudut, at walang masyadong customer. At nang magtama ang aming paningin, ay walang pagdadalawang isip niya akong sinugod at pinagsisigawan. Ang kapal na mukha mong babae ka? Sandali nga lang ho. Mawalang galang na, pero sino ba kayo? Oo nga ho, sino ho ba kayo? Bakit bigla nyo na lang pinagsisisigawan tong pinsan ko? Aba, hindi pa ba nakakarating sa inyo ang balita kung sino ako? Ha? Ano bang sinasabi niya? Kilala mo ba siya, Insan? Ay, hindi ko siya kilala. Sino ho ba kayo? Ano bang atraso ko sa inyo para bigla-biglahan nyo na lang akong sugurin dito? Aba, maang-maangang patong malanding to. Hoy babae! Para sabihin ko sa'yo, ako lang naman at wala nang iba ang nag-iisa at tunay na asawa ni Nando. Ako si Grace.
Tandaan mo ang pangalan ko at isaksak mo dyan sa kukote mo. Ano? Wow! Yan na nga bang sinasabi ko eh. Asawa? Nagulat ka no? Wala ka sigurong kaide-ideya na may asawa at mga anak ang boyfriend mong Makate. Anong sinasabi mo? Asawa ka ni Nando? Oo, hindi ka makapaniwala no. Hindi mo naisip na meron ng pamilya yung nilalandi mo? Makati ka pa sa higad. Pinaglihi ka ba ng nanay mo sa gabi? Ang kati mo eh. Ano namang katibayan mo na asawa mo nga si Nando? Ang sabi niya single siya. Sa katunayan ako nga raw ang unang girlfriend niya, kaya paano kanya magiging asawa? Yan ba ang sinasabi niya sa'yo? Ha? Gaano na ba kayo katagal magkakilala, Aber? Sigurado ka ba talagang kilala mo na ang lalaki sinasamahan mo? Ha? Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Para hindi man lang alamin ang totoong pagkatao ni Nando? Ano? Sabik na sabik magka-jowa at pumapatol ka na lang kung kani-kanino? Sumosobra na kayo sa pinagsasasabi niyo sa pinsan ko Hindi naman ho yata tamang mang-insulto kayo ng ganyan. At bakit? Ang pinsan mo ang malandi, haliparot at makate. Pupusta ako. Hindi pa nagtatagal simula nung magkakilala sila ng asawa ko at pinatulan na niya kaagad ang pambobola ng walang niya na yon. Ano ba ang kasinungalingan ng sinabi sa'yo ng asawa ko? Ha? Bukod sa itanggi kami ng mga anak niya. Ha, Lady? Ano pa? Sabihin mo! Ano pa? Sinabi niyang sinusuportahan niya ang pamilya niya sa probinsya. Tumutulong pa siya sa mga magulang niya. Kaya paano magiging totoo yung sinasabi mong asawa ka niya? Alam mo, sa lahat ng mga nakarating na chismis sa akin na may nilalandi at pinapatulang babae ang hayop kong asawa, ikaw ang natatangi sa lahat. Ikaw ang pinakatanga, pinakabobo, pinakauto-uto. Para sabihin ko sa'yo, patay na ang mga magulang ni Nando. Bata pa lang ulila na siya. Pero may pinakita siya sa aking litrato kasama ang mga magulang niya. Pati yung pamilya niya sa probinsya, kaya paano ko iisiping nagsisinungaling pala siya? Naniloloko pala niya ako. Saan bundok ka ba nang galing? At nakumbinsi ka na kaagad dahil ang pinakitaan ka na niya ng mga picture. Ni hindi man lang ba sumagi dyan sa utak mo? Na baka peke? O gawa-gawa lang niya yun para lang patutuhanan ng mga kasinungalingan niya? Sa bagay, sa itsura mo pa lang, mukhang madali ka ng paikutin. Hindi na katakataka kung bakit napasagot ka kagad ng mister ko, no? Pwede ba umalis na nga kayo? Kung hindi, tatawag talaga kami ng pulis. Ang kapal naman ang pagmumukha mo manggulo dito at pagsalita ng hindi maganda ang pinsan ko. Kala mo kung sino ka? Tumahimik ka, ha? Kung ayaw mo madamay ka rito. Aba, hindi kita atras ang babae ka, no? Tara dito, halika! Nang masampulan ko yung mukha mo! Rona, wag mo nang patulan. Tama na. Ano ba? Wag mo ako awatin! Insan, ano ba? Tuturuan ko lang ng leksyon yung impact yan kasi kala mo kung sinong maganda kung makapanglait. Ang laki naman ng mata! Hindi naman matahos yung ilong, oh! Tingnan mo nga! Sungki-sungki pa yung ngipin! Ang kapal ng mukha mo! Pwede ba? Itiko mo na ang bibig mo! Bumabaho ang hangin eh! Alam ko ang kinain mo kanina. Gago ka talagang babae ka! Rona, wag na. Magkakagulo lang tayo lalo eh. Uy, bakit? Hindi ba tayo nagkakagulo ngayon dito? Lubos-lubusin na natin, ha? Hoy, babae, halika rito! Babaeng mukhang alulod! Ang kapal ng pagbumukha mong sugurin kami rito at magsabi ng kung ano-anong hindi maganda galing dyan sa bunganga mong mas marumi pa sa kubeta. Pwede ba? Habang may natitira pa akong pagtitimpi sa katawan, lumayas ka na at bumalik ka na kung saan ka mang impyerno ng galing dahil baka biglang magdilim ang paningin ko, babalik ko yung sungay mo! Papadudot mabuti na lang dahil naawat ko si Rona sa kamuntik na niyang pagpatol kay Grace ng sandaling yon. At mabuti na lang din dahil naisip ni Grace na umalis na lamang. Pero bago siya tuluyang umalis ay binantaan niya akong layuan na si Nando dahil pamilyado na nga ito. At kung ipipilit ko pa raw na magsumiksik sa buhay nilang mag-asawa ay kakasuhan niya ako. Magkahalong takot, gulat, galit at lungkot ang nangibabaw sa akin ng mga araw na yon. Takot dahil sa biglang pagdating ni Grace para saktan at iskandaluhin ako sa aking pinagtatrabahuhan. Gulat naman dahil sa nalaman kong posibleng panloloko sa akin ni Nando. Galit dahil kapag napatunayan ko ngang totoo
ang mga sinasabi ni Grace tungkol sa relasyon nilang dalawa, ay baka hindi ako makapagpigil at masuntok ko talaga sa mukha ang Nando na yon. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, mas nangibabaw para sa akin ang labis na kalungkutan. Oo, hindi pa nga nagtatagal simula nang magkakilala kami ni Nando. Simula nang maging kami, pero sa loob ng maiksing panahon ng pagsasama namin ay binigay ko na sa kanya ang aking puso, pati na rin ang aking sarili. Meron ang nangyari sa amin ni Nando, Papa Dudut. Hindi lang isang beses, makailang ulit na rin po yon. Siguro nga ay totoo ang sinasabi ni Grace na madali akong paikutin at utuin, pero nagtiwala lang naman ako at naniwala na tunay at totoo ang pag-ibig sa akin na ibinibigay ni Nando. Nang araw ding yon ay tinawagan ko sa telepono si Nando, Papa Dudut. Pero ring lang ng ring ang kanyang cellphone. Makailang beses ko ulit siyang kinontak hanggang sa patayan na nga niya ako ng telepono. Halos gumuho ang mundo ko ng oras na yon. Paano nga kung totoong niloloko ako ni Nando? Paano kung bigla na lang niya akong iwanan sa ere? Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang sakit. Umiyak na lamang ako ng umiyak kinagabihan at nang sumunod na araw ay laking gulat ko nang si Nando ang kusang tumawag sa akin. Ano ba naman yan? Ang aga-aga Si Nando! Hello, Nando! Hello, Letty? Sorry kung ngayon lang ako nakatawag sa'yo ha. Aba, mabuti naman at naisip mong tawagan akong gago ka. Ano, bakit nga ba di kita makontak kagabi? Dahil ba pinagbawalan ka ng asawa mong si Grace na makipag-usap sa akin? Ano, sabihin mo? Ang totoo niyan. Napakatarantado mo talaga? Huwag mo na subukan magsinungaling dahil ngayon pa lang, binabalaan na kita. Nando naman! Sabihin mong di totoo ang mga paratang ng Grace na yon na mag-asawa daw kayo! Please naman Sabihin mo nagsisinungaling siya! Sabihin mong di mo ako nilaloko! Ay, mahal. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal, hayop ka! Umamin ka na! Diretsuhin mo na ako! Inuuto mo lang ba ako? Pinapaikot ako sa palad mo? Ano? Leche! Oo lang at hindi, bakit ang dami mo pang paligoy-ligoy? Oo, asawa ko nga si Grace at meron na kami mga anak. Mga? So ibig sabihin, higit sa isang anak nyo ni Grace? Ilan? Letty. Ilan sabi Tatlo! Meron na kami 3 anak ni Grace. 5 taon na rin kaming kasal at… At nakuha mo pang lumanding, hayop ka! Letty, makinig ka muna sa akin. Ano pa bang dapat kong pakinggan sa yung demonyo ka? Ano pa bang kasinungalingan na gusto mong sabihin sa akin? Porket prom-di ako, ha? Porket galing ako sa probinsya, kaya ako na yung pinagdiskitahan mong utu-utuin at paniwalain na wala kang pananagutan sa ibang babae at isa kang responsableng anak at kapatid. Napakasama mong tao, Nando! Manloloko ka! Manloloko ka! Pasensya ka na. Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nung makita kita, talagang nagka-interest na ako sa'yo. At nakalimutan ko ang misis ko. Wow ha? Wow talaga! Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo! Iniisip ko pa lang na may nangyari sa atin na nasusuka na ako! At paano ka ba natatagalan ng asawa mo? Bilib din ako sa sikmura ni Grace dahil kahit mukhang paulit-ulit mo na siyang iniiputan sa ulo, tinatanggap ka pa rin niya. Walang ya ka rin talaga, no? Bakit di ka makipagkita sa akin ngayong animal ka? Para matikman mo tong kamao ko! Di ako pinalaki ng mga magulang ko para gaguhin mo lang ng ganito, Nando! Siguradong kung nandito lang si nanay at tatay, baka mata
Napakasama mong tao! Napakaduwag mo! Insan, Ang sama-sama ni Nando, Insan! Ang sama-sama niya! kung ganun, totoo nga ang sinasabi ng Grace na yun tungkol kay Nando? Na asawa raw niya yung animal na yun? Oo, at bukod doon, meron na rin silang 3 anak sa 5 taon nila bilang mag-asawa. Lahat ng yun inamin ni Nando kanina. Naku, mga kampon talaga ni Satanas! Tama naman pala mga chismis na naririnig ko tungkol sa Nando na yun eh. Kalalaking tao pero masahol pa sa higad. Alam mo, kasalanan ko rin kasi di ako nakinig sa mga babala mo eh. Pwede ba? Wala kang kasalanan dito. Sa inyong 3, ikaw ang agrabyado. Bakit? Kung alam mo naman na pamilyado na yung tarantadong yun, di siguradong hindi mo naman siya papatulan, di ba? Insan, wala kang kasalanan dito. Ang Nando na yon ang lumapit sa'yo. Tapos sinaktan ka pa't iniskandalo ng Grace na yon. Kung tutusin nga, pwede kang magsampa ng kaso laban sa kanilang dalawa eh. Ewan ko, Insan. Gulong-gulo ako ngayon. Di ako makapag-isip ng matino dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na kung gaano kabilis na nahulog ako kay Nando, ganun din niya ako kabilis bitiwan. Naiintindihan kita. Kung galit ka, abay mas galit ako dahil sa nangyari sa'yo, no? Kasalanan talaga to ni Nando eh. Kasalanan din to nung asawa niya. Hayaan mo na nga silang magsama, total pareho naman silang baliw. Papadudod, salamat na lang talaga sa pinsang kong si Rona dahil nandun siya ng sandaling yon para alalayan ako. Kasi ang sakit-sakit na talaga sa dibdib. Hindi ko na kayang pigilan pa yung mga hinanakit ko kay Nando. Tapos ay hindi pa ganap na maisip ng utak ko na dumating na nga yung sandaling kinakatakutan ko, ang aking unang heartbreak. Nang sumunod na araw ay nalaman ko na lamang na nag-resign na pala si Nando sa pawn shop na kanyang pinagtatrabahuhan. Walang makapagsabi kung saan talaga siya nagpunta. Pero marami rin ang naniniwala na umuwi na ulit siya sa kanyang asawa. Ano man ang katotohanan sa mga haka-hakang yon, wala na po akong pakialam. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin, sa skandalong kinasangkutan ko, sa panluloko sa akin ni Nando, parang nawala na po ako ng pakiramdam noon, Papadudot. Naisip ko na ganon talaga ang buhay. Pwede tayong ma-scam dahil sa labis na tiwala na ibinibigay natin sa mga sinungaling at manlulokong tao. Naisip kong magpatuloy na lamang sa buhay. Sinarili ko yung sakit na nararamdaman ko. Sa pag-asang kusa na lamang itong mawawala. Subalit nagkamali ako. Isang araw habang nagtatrabaho ako sa kantin, ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Nag-worry pa nga sa akin si Rona dahil akala niya ay may sakit ako. Sabi niya ay mukha daw akong maputla. Papadudot ng sandaling yon ay aaminin kong muling nanumbalik ang pakiramdam na matagal ko nang pinatay sa kalooban ko. Ang pakiramdam ng magkahalong takot at saya dahil posibleng nagbunga ang pagsasama namin ng saglit ni Nando. Buntis ako, Papadudot. At nang malaman kong pinagdadalang tao ko ang aming anak ni Nando, ay magkahalong kaba at saya ang naramdaman ko. Kaba dahil hindi ko alam kung paano ipapaalam sa aking pamilya sa probinsya na nagbunga ang sandali naming pagsasama ni Nando. At saya naman dahil merong buhay na nabubuo sa aking sinapupunan. At dahil wala pa akong ideya kung paano sasabihin kina nanay at tatay na magkakaroon na sila ng apo, kaya naisip kong isekreto na muna ito sa kanila. Pinakiusapan ko rin si Rona na huwag magbabanggit ng kahit na ano sa aking mga magulang para hindi na sila masyadong mag-alala. Bagay na kinontra ng pinsang ko noong una pero napakiusapan ko rin naman sa bandang huli. Nagpatuloy lang ako sa pagpasok sa trabaho, Papadudot. Kailangan ko kasing madagdagan ang aking ipon para sa aking panganganak.
Kahit na minsan naaalala ko pa rin si Nando, hindi na lamang ako nagpapaapekto dahil alam ko kung nasaan man siya ngayon ay doon na lang siya manatili. Wag na siyang magpapakita sa akin lalo na sa anak namin dahil isa siyang malaking duwag. Pero iba pa rin maglaro ang tadhana. Nang halos 2 buwan na ang aking pinagbubuntis ay muling nag-cruise ang landas namin ni Nando nang magkita kami sa isang mall. Insan, sandali lang ha. Oh, anong problema? Para kasing puputok na tong pantog ko eh. Mag-CR lang ako. Balikan kita dito ha. O sige. Aba, ang cute-cute naman ng damit na to. Sobrang liit. Bagay na bagay to sa magiging baby ko. Letty? Ay, demonyo! Letty, si Nando to. Nando? Demonyo nga. Please, huwag kang gumawa ng eksena dito, Letty. Kasama ko din kasi ang pamilya ko. Si Grace at ang mga anak namin. At anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang magtatalon ako sa tuwa dahil isa na kayo ngayong one big happy family? Ang totoo niyan, iniwan ko muna sila sa kinakainan namin sa baba. Nakita ko kasi kayo ni Rona na dumaan kaya hinanap ko kayo. Kasi gusto ko talagang humingi ng sorry sa'yo. Alam kong nasaktan kita ng husto. Hindi ko sinasadya na… Na ano? Napaikutin ako? Nalokohin? Napaniwalain sa mga kasinungalingan mo? Nando, nagtiwala ako sa'yo. Minahal kitang gago ka, tapos sasaktan mo lang ako ng ganito? Ano bang kasalanan ko sa yung animal ka, ha? Nananahimik ako nun pero nilapitan mo ko. Tapos ngayon bigla ka na lang mawawala? Bigla mo na lang akong iiwan? Kundi ka ba naman isa't kalahating duwag? Kaya nga humihingi ako ng sorry sa lahat ng mga nagawa ko eh. Pinagsisisihan ko na rin naman ang lahat na nangyari. Kung pwede ko lang din ibalik ang nakaraan, hindi na kita guguluhin. Hindi na kita liligawan. Ang kapal din naman ng pagmumukha mong palabasin na sa ating dalawa, ikaw ang biktima. Matino pa ba yung pag-iisip mo? Hoy Nando, para sabihin ko sa'yo, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Ikaw ang dapat sisihin dahil ikaw ang nanakit sa aming pareho ni Grace. Kung tutuusin, naiintindihan ko kung bakit galit na galit yung asawa mo nun sa akin eh. Dahil sino ba namang matinong babae ang matutuwa kapag nalaman niyang merong kinalolokohan ng mister niya, di ba? Pero bilib din ako sa kapal ng apog mong makipagkita sa akin ngayon. Wala kang idea kung paano ko tinisang lahat ng sakit dahil sa'yo. Pinaasa mo akong hayop ka, tapos sa huli para ka ring multong bigla na lang nawala. Alam mo sana, tuluyan ka na lang naglaho eh. Kung kailan nakakalimutan na kitang hayop ka, tapos saka ka pa magpapakita sa akin? Letty, pasensya ka na. Hindi lang talaga makaya na konsensya ko na di ka harapin para personal na humingi ng tawad sa'yo. At dahil nakahingi ka na ng tawad sa akin, siguro naman makakatulog ka na sa gabi, no? Katabi ng misis mo, kasama ang buong pamilya mo. Congratulations! Masayang masaya ako para sa'yo! Insan, sorry ha, natagalan ako sa… Namamalik ba taba ko o sadyang may maligno lang talaga sa harap ko? Hoy, Nando! Ang kapal naman ng pagmumukha mo magpakita pa sa pinsan ko, no? Matapos mo siyang lokohin, gago ka? Ginugulo ka ba ng gago na to, ha? Gusto mo bang suntukin ko na to? Kasi kating-kati na talaga tong kamao ko na masuntok yung makapal mong mukha eh, ha? Baka sakaling magkaroon ka naman kahit kaunting kahihiyan. Insan, wag na. Hayaan mo na lang siya. Umalis na lang tayo dahil nawalan na ako ng gana. Sure ka ba talaga? Ayaw mong pakainin ko ng kamoyang tungaw na yan? Oo, tara na. Saka medyo napapagod na ako. Ay, oo nga. Sige na. Baka mapano pa si baby. Baby? Anong baby? Letty, huwag mong sabihing buntis ka. Eh ano naman ang pakialam mo kung buntis nga tong pinsan ko? Sinong ama? Sinong ama na pinagbubuntis mo, Letty? Ako bang ang ama ng sanggol na pinagbubuntis mo? Sabihin mo. Ano naman kung ikaw nga? Bakit? Pananagutan mo ba ako? Letty naman. Alam mo namang komplikado. Oo lang at hindi, Nando! Pero ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Para kang asong bahagang buntot sa mga responsibilidad mo. Di naman sa ganon, pero alam mo namang mahirap. Meron na akong pamilya at
At ang totoo niyan, plano na naming lumagay sa tahimik. Balak na naming mamuhay sa probinsya kaya… Wala akong pakialam sa pinaplano nyo ng pamilya mo, Nando! Ang kapal mo rin talagang ipamukha sa akin na magiging masaya kayo samantalang ako ay maiiwang mag-isa? Pues para sabihin ko sa'yo, mas mabuti ngang mawala ka na lang sa landas namin ng anak ko dahil hindi ka namin kailangan! Di namin kailangan na isang duwag na katulad mo! Total nawala ka na rin parang bula nung mabuking ng misis mo ang kalokohan mo, eh bakit di mo na rin ituloy-tuloy pa? Ayaw na kitang makita! Papadudot kahit na galit ako kay Nando, meron pa ring bahagi sa aking puso na gustong makiusap sa kanya na huwag na niya akong iiwang muli. Nasa pagkakataong yon ay piliin naman niya ako at ng aming magiging anak. Pero sa kabila ng lahat ay muli kong piniling sarilinin na lamang ang sakit at ang lahat ng hinanakit. Para saan pa kung magmamakaawa ako sa kanya? Samantalang halatang halata naman na hindi ako o kami ng magiging anak niya ang pipiliin niya sa dulo. Kahit paano ay mas pinili ko pa rin bigyan ng dignidad ang aking sarili, Papadudot. Dahil minsan hindi lahat ng ipinaglalaban ay karapat dapat na ipaglaban. Nang araw ding yon matapos ang pagkikita namin ni Nando ay nanumbalik muli ang sakit at kirot sa puso ko. Yung sugat na akala ko ay unti-unti nang humihilom dahil sa kanya ay muli na namang nabuksan. At sa pagkakataong yon ay mas doble ang sakit. Umiyak lang ako ng umiyak pag uwi namin ni Rona sa apartment. Mabuti na lang dahil nandoon ang pinsan ko para damayan ako. Nakatulugan ko na nga lang noon ang labis na kalungkutan. Kinabukasan ay laking gulat ko nang dumating sa apartment namin si nanay. Hindi binanggit sa akin ni Rona na lumuwas pala ang nanay ko para dalawin ako. Palibhasa inamin din ng pinsan ko na hindi na raw niya napigilan ang sariling wag banggitin kay nanay ang pinagdadaanan ko. At bago ko pa nga siya tuluyang masabunutan dahil sa kadaldalan ay dinepensahan na niya kaagad ang kanyang sarili. Ginawa lang daw niya yon dahil hindi niya kayang nakikita akong sinasarili ang sakit at kalungkutan. Papadudot para akong batang nagsumbong at umiyak ng umiyak habang yakap-yakap ang nanay ko. Nanay, sorry po ha. Kasi po di ako nakinig sa inyo. Galit po ba kayo sa akin? Anak, ano ka ba? Hindi galit ang nanay sa'yo. Nang malaman ko nga ang sitwasyon mo mula sa pinsan mo, nagmadali talaga akong lumuwas dito. Gusto pa nga sumama ng tatay mo, pero kulang ang pamasahe kaya ang sabi ko ako na lang. Si tatay po ba galit sa akin? Aba syempre hindi rin. Bakit naman kami magagalit sa'yo ha? Magtatampo, oo. Kasi kay Rona pa talaga namin nalaman ang nangyari sa'yo dito. Pero hindi kami magagalit sa'yo. Anak, bakit mo ba naman kasi piniling ilihim sa amin ng tatay mo ang sitwasyon mo dito? Ha? Pati ang pagbubuntis mo. Wala man lang kaming kaalam-alam dun sa probinsya na magkakaapo na pala kami. Panay pa naman ang bida ni Maring Edna na kesyo magiging lola na raw siya. Nakaka-imbyerna. Nanay naman eh. Pasensya na po kayo kung hindi ko sinabi sa inyo ang totoo. Kasi po natatakot ako sa magiging reaksyon nyo ni tatay dahil baka madismaya kayo sa akin dahil sa nangyari. Ano? Saan naman ang galing yan ha? Anak, malaki ka na. Nasa edad ka na para sa pagbubuntis. Kaya bakit naman kami madidismaya? Ang ikinalulungkot lang namin, yung ginawa sa'yo ng ama ng magiging anak mo. Tungkol po sa bagay na yan, Nay. Di po ako pinanagutan ni Nando dahil mas pinili niya ang pamilya niya. Patawarin nawa ng langit ang lalaking yon, pero napakawalang hiya niya. Kung ako lang din naman ang masusunod, ayoko nang magkatuluyan kayo, no? Ayoko nang magkaroon kami ng tatay mo ng manugang na walang itlog at bahagang buntot. Alam mo, nak, kahit na masakit ang nangyari sa'yo,
magpasalamat ka pa rin sa Diyos dahil habang maaga pa lang nalaman mo na ang tunay na kulay ng Nandong yon. Dahil kapag tumagal pa yan, siguradong mas mahihirapan ka nang kumawala sa kanya. Oo nga, Nay eh. Kahit paano nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi ako hinayaan ng Diyos na makasama ang isang tulad ni Nando. Pero di ko pa rin alam kung anong klaseng aral yung gustong ituro sa akin ng mga nangyari. Kasi sa ngayon po, Nay, sobrang nasasaktan pa rin ako. Di naman lahat ng mga aral sa buhay dapat nating natututunan sa masakit na paraan. Minsan, meron lang talagang mga masasamang taong dumarating sa buhay natin para saktan tayo. At di para turuan tayo ng mga mahahalagang aral na sinasabi mo. Kaya ngayon, huwag mo na munang alalahanin kung ano yung pwede mong matutunan sa nangyari. At huwag mo na ring sisihin masyado ang sarili mo tulad ng sumbong sa akin ng pinsan mo. Nak, tandaan mo, meron ang buhay na nabubuo dyan sa sinapupunan mo. Meron ka nang dapat na mas pagtuunan ng pansin, lakas at pagmamahal. Alam kong first boyfriend mo yung Nando na yon. Pero di pa naman malalim yung pinagsamahan ninyo para itali mo ang sarili mo sa kanya, hindi ba? Hindi magtatagal, darating din yung sandaling hindi mo na siya maiisip. At pag lumipas pa ang maraming araw, buwan o taon, baka nga pagtawanan mo na lang na na-inlove ka sa tarantadong yon. Si Nanay talaga. Bakit? Totoo naman ah. Tarantado naman talaga yun. Nako, kung sakaling naabutan namin ng tatay mong lalaking yun dito, siguradong kahit matanon, malalatayan. Tatamaan talaga sa amin ang lintik na yon. Yan nga din pong sinasabi ko kay Letty eh. Ay, yung anak niyo naman po kasi tita, masyadong mabait. Ni hindi man lang ako binigyan ng tsansang makasapak man lang doon sa mag-asawang yun. Bakit ba kasi ang bayolente mo, Insan? Aba, paano hindi ako magiging bayolente, no? Kung alam mo lang nagigil talaga ako mailapat tong kamao ko sa pagbumuka ng dalawang yun. Sa susunod na mag-cross yung landas namin, hindi na talaga ako magpapaawat sa'yo. Sasampulan ko na lang silang mag-asawa sa panga. Tatadyakan ko naman yung mga anak nila pag nakialam. At kapag nakulong ka dahil dyan, di talaga kita pupuntahan para piyansahan. Tita sama talaga ng ugali ng anak nyo. Papa Dudut, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho sa kantin hanggang sa mag-anim na buwan ang aking ipinagbubuntis. At matapos noon ay nagpa siya sina nanay at tatay na pauwiin ako sa Bicol para doon na manganak. Nang maisilang ko ang aking unika iha, para na rin po akong naging bagong tao. Ang lahat ng hinanakit at pait na naranasan ko. Noong hindi ko pa siya ipinapanganak ay kaagad na nawala ng unang beses kong masilayan ang napakaganda niyang mukha. At masayang masaya ako dahil kahit isa man lang sa aking pangarap na magkaroon ng masayang pamilya ay natupad sa katauhan ng aking anak. Nang magdalawang taon ang anak ko ay nagpa siya akong lumuwas muli ng Maynila para makipagsapalaran. Nang panahong yon, nirecruit muli ako ng pinsang kong si Rona para naman magtrabaho bilang isang call center agent. Naging matagumpay ang aming training at hindi nagtagal ay nagsimula na rin kami sa bago naming career. Kumpara sa kita ko noon sa kantin ay mas malaki ang sweldong na ipadadala ko sa aking pamilya at anak ko sa probinsya. Papa Dudut, kaya naman kahit papaano, masaya ako dahil nasosuportahan ko sila. Home base kami ngayon ng pinsang kong si Rona dahil sa pandemya. Medyo nakakapanibago pero nakasanayan na rin namin. Kung tatanungin ninyo ako, ang love life ko sa ngayon ay masasabi kong isa akong single but happy. Hindi ko pa rin naman sinasara ang puso ko kung muling magmahal dahil tulad ng pangarap ko noon. Gusto ko magkaroon ng masayang pamilya tulad ng aking mga magulang. Pero habang hindi pa yon nangyayari, kontento ako sa mga taong malalapit sa buhay ko. At lalong lalo na sa anak ko, Papa Dudut. Wala na rin akong balita pa kay Nando. Pero kahit na meron kaming hindi magandang nakaraan ay ipinagdarasal ko na lang sa ngayon ay nasa parehong pahina kami ng aming buhay na masaya at kontento sa aming pamilya. Sana ay maraming natutunan ang ating mga kapuso sa aking kwento.
At kung mabibigyan ako ng pagkakataon na mabasa nyo ang liham ko, ay buong puso ko itong ipagpapasalamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, lubos na nagpapasalamat, Letty. Hindi katulad ng mga kwento sa libro at palabas sa pelikula ang tunay na buhay. Dahil madalas, mas masalimuot at mas masakit ang mga kwento ng pag-ibig na itinatampok nito. Katulad na lang ng mga sakit at kahihiyan na pinagdaanan po ni Letty. Kung tutuusin ay tama rin naman ang nanay niya nang sabihin nitong may leksyon o aral sa buhay natin na minsan hindi naman dapat matutunan sa masasakit na paraan. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin natin maiiwasan yung mga masasama at mapanakit na tao na makalapit sa atin. Kaya nga kahit mahirap ay piliin nating maging mabuting tao, maging malinis ang intensyon natin sa ating kapwa at huwag na huwag nating tutularan ang mga katulad ni Nando. Para sa mga katulad naman ni Letty, hanga kami sa inyo dahil napagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok sa buhay. Maging ang mga labang sinasarili nyo lamang. Pero kung may pagkakataon ay pwede naman kayong humingi ng tulong. Huwag nyong isiping nag-iisa kayo sa mga laban ninyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever.